Simpleng mag-asawa si Elsa at Celso. Kontento na sila sa buhay nila kung ano meron sila. Lalo na nang maging isang buong pamilya na sila. Nangisilang ni Elsa ang unang anak nilang si Ana. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa araw na yon. Lalo na si Elsa, naramdam na niya na maging isang ganap na babae at maging isang tunay na ina. Minahal nila ng lubos ang sanggol. Pinaramdam talaga nila sa bata na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Pagkaraan ng 2 taon, isang araw, nakaramdam ng matinding pananakit sa mata si Ana. Iyak ng iyak. Hindi nila mawari kung anong nangyari sa kanya. Kaya isinugod siya sa hospital. Nang araw na yon, nawala ang tuwa sa mata ni Elsa at napalitan ito ng lungkot at luha. Nang malaman niya na may sakit sa mata ang kanyang anak, na hindi niya mawari anong gagawin nilang mag-asawa. Kailangan ng eye transplant si Ana. Hindi alam kung saan siya hahanap ng donor. Lalong hindi rin nila alam kung paano siya makakaipon ng pera pang-opera sa kanilang anak. Pag-uwi nila sa bahay, hindi lubos maisip ng mag-asawa kung paano ang anak nila pagtuluyang itong hindi na makakita. At paano ang mga pangarap nila sa kanya. Parang hindi niya matanggap na ang anak nila ay kawaan ng mga ibang tao sa magiging kapansanan nito. Na lahat ng ito ay pumasok sa isipan ni Elsa. Hindi niya mapigilang lumuha. Randam na randam niya ang sakit sa kanyang dibdib sa posibleng mangyari sa kanilang anak. Ilang araw ang lumilipas habang nakikita niya ang kanyang anak na unti-unti itong tuluyang nabubulag. Ay doble ang sakit na nararamdaman sa bawat araw na lumipas. Sa pagkakataong to, nagpasya na siyang magdesisyon. Kinausap niya ang kanyang asawa. Sinabi na niya na ibibigay na niya ang kanyang mga mata sa kanilang anak. Na mas nanaisin niyang mawalan ng paningin kaysa sa nakikita niya ang anak na nahihirapan ito. Mas inisip niya na kung ang anak niya ang makakakita, mas malayong mararating nito at mas matutupad ang mga pangarap nilang mag-asawa. Mas pipiliin niya na siya na lang ang mabulag. Mas alam niyang masaya ang anak niya at makita ang ganda ng buhay at liwanag ng hinaharap. Lahat ng ito ay sapat na dahilan ni Elsa para madesisyonan na ibigay na lang niya ang kanyang mga mata sa anak. Sa pagkarang ng ilang araw, bumalik sila sa hospital para schedule ng operasyon. Ibinenta na rin ni Elsa ang kidney niya para pambayad sa operasyon nila ng kanyang anak. Ito lang ang tanging naisip ni Elsa para mabago ang buhay ng kanyang anak. Ito lang ang alam niyang paraan para matupad ang mga pangarap nila kay Ana. Ito lang ang paraan para maging maganda ang kinabukasan ng kanilang anak. Ito lang ang nasa isip at puso ni Elsa. Ni pinagpapasa Diyos na lang mo niya ang mga mangyayari sa kanya. Ni hindi niya naisip ang sarili niya na kung paano siya sa oras na mawalan na to ng mga mata. Ni hindi niya naisip ang sarili niyang kaligayahan. Pagkaraan ng ilang taon, 15 years, dalaga na si Ana. Unti-unti nang natutupad ang pangarap ng mag-asawa sa kanilang anak. Si Celso ang nagtusto sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantalang si Elsa ay hindi rin naging hadlang ang pagkabulag niya para hindi niya magawa ang gawaing bahay. Pero gayon pa man, hindi makuhang pansinin ni Ana ang kanyang ina. Minsan naisip niya na walang silbi ito.
Dahil siya ay bulag, kaya nasa bahay lang. Nagkaroon ng maraming kaibigan si Ana, mga mayaman sa school nila. Hindi naglaon na barkada si Ana. Minsan isang araw, umuwi siya ng bahay, nakasimangot. Habang kanyang inay naglalampaso, hindi napansin ng ina na padating si Ana, kaya natabig niyang paa nito at muntik nang matumba si Ana. Sa pangyayaring to, nagalit si Ana. Sinagawan niyang kanyang ina na halos mabingi na to. Galit na galit si Ana, sinabi niyang, "Ano ka ba naman? Bakit ka kasi naglilinis? Ayan, muntik mo na tuloy akong matumba. Wala ka talagang silbi." Sasampalin na sana ni Ana ang kanyang ina nang biglang dumating si Celso. Nahawakan ng kamay nito. Nadadampi sana sa mukha ng ina at sinabing, "Anong ginagawa mo? Lapastangang anak. Bakit mo sinasaktan ng ina mo?" Kagalit ni Celso sa naging tagpong iyon. Sa sobrang galit niya, nasampal niya si Ana at sinabing, "Wala kang kwentang anak. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Hindi mo alam kung bakit bulag ang ina mo. Bulag siya dahil sa pagmamahal sa'yo. Dahil binigay niya ang mga mata niya upang makakita ka. Makita mo ang liwanag, magkaroon ka ng magandang buhay. Upang makita mo ang mukha ng ina mo at maramdaman mo ang pagmamahal niya sa'yo. Pero ano klase kang anak?" Nagulat si Ana sa narinig niya. Bigla siyang tumayo at umalis ng bahay. Nagtungo siya sa mga barkada niya. Nainom, naiyak. Nagsisisi na sa kanyang ginawa sa ina, ni hindi niya alam paano siya makakabawi. Paano siya hihingi ng tawad. Hindi niya alam na hindi niya alam paano niya tatanggapin ng totoo kung gaano dapat siya magpasalamat sa ina. Na nagbigay sa kanya ng liwanag na nakikita niya ngayon. Hindi niya alam paano ramdamin ang pagkakataong kinahiya niya ang kanyang ina dahil siya ay bulag. Na kung tutuusin na sana, siyang nasa alagayan ng ina ngayon. Lahat ng ito ay nagtatalo sa puso at isip ni Ana. Na sumisigaw ang damdamin niya, na humihingi ng tawad. Ilang araw ang lumipas. Pumunta si Ana sa simbahan para magdasal. Humingi ng tawad sa Diyos. Nagdasal. Bago siya umuwi, hiniling sa Diyos na tanggapin siyang muli ng kanyang mga magulang. Pero lingid sa kaalaman ni Ana, ang kanyang inay nagkakasakit ng silumisan. Sa pag-aalalang ano na kayang nangyari sa kanilang anak. Lagi niya itong hinihintay, nagbabaka sakaling bumalik ang kanyang anak. Hindi siya nawawala ng pag-asa na darating ang araw, babalik si Ana. Anong dumating ang tamang panahon pagbalik ni Ana. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo. Hindi mapigilan ni Ana pagkakita niya sa kanyang anak. Nilapitan niya to at lumuhod. Hinawakan ng mga kamay at hinalikan. Laking gulat ni Elsa sa tagpong yun. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang anak. Humingi ng tawad si Ana at niyakap niya to ng mahigpit. At biglang sinabi ni Elsa, mahal kita. O anak ko. Pagkabigkas niyon, bumigay ang katawan ni Elsa. Ang mahigpit na yakap niya sa kanyang anak ay unti-unting bumibitiw. Lalong naiyak si Elsa, Ana, sa nangyari. Ginigising niya ang ina, pero hindi na to kumikibo. Hindi niya mawari kung ano gagawin ni Elsa ni Ana. Sa tagpong ito, ang pinakainihintay ni Elsa ay dumating na rin. Ang panahon na mahalin siya ng kanyang anak. Ang panahon na ramdaman niya ang halik at yakap kanyang anak. Naramdaman niya sa kanyang puso ang tunay na pagbabalik
ng kanyang anak na minsan siyang kinahiya. Naramdaman niya sa tagpong ito kung gaano kasarap mahalin ka ng sarili mong anak. Sa mga sandaling ito, lahat ng pinangarap ni Elsa ay natupad na. Kahit hanggang sa huling hininga lang niya.